Kaya ngayon pong umaga, tayo po'y mag-aral ng salita ng Panginoon. And the title of our message this morning is The Irresistible Call of Grace. The Irresistible Call of Grace. Yung bang hindi matatanggihan na tawag ng magandang kalooban ng Diyos. No? Yung hindi mo matanggihan yung panawagan ng grasya ng Panginoon. Kayo po ba, paano kayo na born again? Matanong ko lang. Pinilit po ba kayo ng inyong kaibigan o itinulak kaya? O tinakot tayo na, alam mo, kapag hindi ka nagbago, ikaw ay mapupunta, mabubulit doon sa dagat-dagatang apoy, doon sa kumukulong asupre. Nakakatakot pa naman yung kumukulong asupre. Napunta po kami ng Mambukal. Napakainit ng tubig, pwede daw po maglaga ng itlog doon. Talaga namang kumukultas ang sangsang ng amoy nung asupre. Sabi ko, paano po, gaano kainit sa impyerno at ganun. Sabi ko, ganyan yung panakot dati natin eh. Minsan, imbis na ang ipahayag natin, alam mo bang mahal na mahal ka ng Panginoon? O minsan naman, inuuna natin, mahal na mahal ka ng Panginoon. Pero kapag hindi ka tumugon sa panawagan niya, naku, mabubulid ka sa kapahamakan. Buhay na walang hanggang parusa. Pero nandun po na nabago po yung ating pananaw. Amen? Binago po ng Panginoon. Pero, ganun pa man, walang nakatinggi sa atin sa pagtawag ng Diyos. Amen? Sa pag-ibig ng Diyos about is sa atin. Ako po lagi ko po sinasabi na high school pa lamang po ako sa Rizal High. Ini-invite na po ako. Actually, nakasama lang ako sa JIL kasi kaklase ko po. JIL. At saka siyempre, ang nagyaya sa'yo, babae. Siyempre, minsan may mga ibang motibo rin. Parang, sumasama sa akin, pati yung mga kabarkada ko rin. Sige, attend tayo. JIL yan, di ba? Maraming girls doon. Kaya uma-attend kami. Pero nakikita ko na po sila Pastor Teng. At si Ate Salvi. Exactly, si Ate Salvi. Doon sa ilalim ng, yung sa Rizal noon, RTU kasi ngayon, senior high na doon eh. Yung IR, Isidro Rodriguez Hall, sa gitna po niyan, may malaking orasan. So doon nagba-Bible study yung mga taga-life giver. Minsan yung JIL, nagbibigayan lang sila na, habang ako po ay umiinom ng tanduay na may coke doon sa gitna ng Rizal High, doon sa Oval, sila po ay nagba-Bible study. At pag minsan nayaya na ako, nagtataka nga yung mga, ba't amoy alak na to? Hindi nila alam pagkatapos ng klase namin. Umiinom na po kami doon sa Oval. Doon po ako bibili sa A. Flores sa likod. Bibili ko ng coke, bibili ko ng tanduay, lalagay ko sa plastic, ini-straw po namin sa gitna ng, hindi nila alam. Ganun po kami kabait noon. Pero ganun lang naman ako, wala po akong away, wala akong pinasimunuan na wala po. Pero yun lang, yung lasinggero kasi kapag 13 years old pa lang po ako, umiinom na po ako noon eh. Pero wag pong pamarisan. Mga professional lang po yung gumagawa po noon. Mga kabataan, hindi nyo kaya yon. Wag niyo nang magsisisi kayo. Pinagsisihan ko po yung mga bagay na yon. Pero nandun po na, yung bang, pag niyayaya, pero yung totoo, ayoko sumama. Kasi nababaduyan ka sa mga born again. Tumataas ng kamay, kakanta, iiyak, tapos mamaya tatawa. Ano tawag sa inyo nung pag gano'n ang ginagawa nyo, di ba? Tapos makikita ka ng mga kaklase mo, aanuhan ka lang, kakantyawan ka. Pero talagang hindi mo ma-resist yung panawagan ng Panginoon. At totoong-totoo yung awit. It's your stubborn love that never lets go of me. Hindi niya tayo tatantanan. Maraming pagkakataon, inaano pa rin, maraming nakakapag-share. Pero hindi po dumating yan eh. Till such time na si Ate Leia po, doon na pala umaattend sa life giver sa may Pines, sa Rotonda. Tapos sinisiran niya si Ate Shirley, sinisiran ako. Naniligaw ako kay Ate Shirley. Nung naniligaw ako, si Ate Shirley po na-invite, dumalo na. Wala pang isang buwan. Magkakaroon yata ng camp meeting noon. Sumama po ako. Ang motibo ko noon, kasi nandun si Ate Shirley, nililigawan ko nga eh. kaya umattend po ako. Kaya lang, sinagot na rin po ako pala. Sinagot na ako. Sino ba yung mga nasa distrito dito? Wala eh. Sila Ate Ana, kasama namin sa Nayong Pilipino na namamasyal, yung mga outdoor na mga district, mga youth at saka Bible teachers.
So nandun muna, sinagot na pala ako. Kaso na-born again siya. Ilang araw pa lang na-born again siya. Tapos nung kinausap ko pa siya, sabi niya, alam mo, nag-reveal sa akin ng Lord. Sabi ko, lalim ha. Pangatlong araw pa lang yata na-born again, wala pa isang linggo. Sabi niya, kailangan daw hiwalayan kita. Sabi ko, kasasagot mo lang eh. Hiwalay na agad. Hindi pa nagtatagal. Hindi kasi, sabi, wag makipamatok ang nasa liwanag sa dilim. Hindi naman nung pagkakatama nito sa kanya kasi biruin mo, nagbago agad. Kaya noon, siyempre, para i-please po siya, para i-pursue siya, umaattend po ako sa Life Giver. Sa Pines, tapos napunta sa napunta sa may Sagad. Lions Den. So doon po napunta at hindi niya alam. Nung una, talagang hindi ako sumasama sa kanya pag sinasabing atin, hindi ako sumasama. Lalo pag umaga. May service ng hapon. Doon po ako umaten, ako lang mag-isa. Kasi, nung isang beses na umaten ako, talagang kinausap ka ng Panginoon. And then, pagkasunod agad noon, nag-camp meeting, may nag-sponsor po sa akin. The best present of all, ang pinaka-team, pinakamagandang regalo. Yan, kasama, kinukwento ko nga kanila Tyrone, ang pinakabatang camp meeting na delegate ay si Sir Popoy Lombre. Yung kanilang daddy. Mga bata pa. Tapos attend ako. Tapos ang alam nyo, ayoko pa rin kasi ang mga kagrupo ko mababait. Si Kuya Jun, Richa, Kuya Oman, ang leader namin si Kuya Totoy ng Laguna, snatcher po yun sa Laguna. At saka pag tinitigan mo yun, sasaksakin ka nun. Yun ang leader namin. Isang taon pa lang nababorn again, pero mainit na mainit. Tapos mga taga-bagong ilog na mga mga gumagamit ng drugs. Tapos ako na isang lasinggero, sabi ko, ba't ba naman yung grupo ko, pati yung grupo ko, medyo hindi maganda. Pero alam niyo po, doon po kami, nagsisigarilyo pa kami sa likod ng dorm. Pero after po nun, nung sinabi lang ng Panginoon na, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Simple word, na kinukwento lang ni Bishop nagkukwento siya. Hindi naman siya naninermon Kinukwento niya lang about yung pag-ibig ng Panginoon na kung saan, sabi po, binigay niya yung kanyang sarili. At habang nandun siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoong Jesus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ko, bakit nga ba pinabayaan ng Ama? Paano mandalian yung kanyang anak sa krus ng Kalbaryo? Sabi ko, para mamatay doon. At ang sabi lang ni Bishop, para sa iyo at para sa akin. And it strikes. Doon sa puso ko, sabi ko, ganun ako kahalaga sa Diyos, na ibigay niya yung kanyang bugtong na anak, na mahirapan, magtiis ng lahat ng hirap doon sa krus ng Kalbaryo, samantalang ako, hindi naman ako karapat-dapat. And that is the grace of God. Amen? Na hindi ka karapat-dapat, pero pinadama niya yung kanyang pag-ibig. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tinatanong ko, karapat-dapat ba ako? Pero yun ang sinabi, for God so loved the Word, that He gave His only begotten Son. Alam niyo, simula po nung araw na yon, doon na po nagbago yung buhay ko. And until such now. At hindi ko lang po alam na magpapastor pa pala ako. Graduate po ako ng BS Marine Transportation, Nautical, sana kapitan na sa barko. Kasi yung mga kasabayan ko, mga pinsan ko, yun na po yung posisyon. Yung mga engineer ay chief engineer na at saka, kaya lang, mas tinawag ako ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, baby pa po si Dana, kanina katabi ko nagpapaawit. Sabi ni Bishop, ang tagal mo nang tinatawag ng Panginoon sa pag-full time. Mag-report ka na. Nag-report po ako. At ang sabi ni Bishop, dito may tinapay o wala, maglilingkod tayo. Sabi ko, patay. Baby yung anak ko Yung gatas niya ang mahal. Sabi ko, hindi kaya, hindi masusustain. Pero dumaan lang yun. Tinanggap ko po yung panawagan ng paglilingkod sa Panginoon. And wala naman akong nakitang pagkukulang ng Diyos. Sobra-sobra pa nga yung biyaya. Dahil ngayon po si Dana, nakagraduate na po yan ng pag-aaral. Si Denzel nag-aaral pa rin po.
Pero wala po yung paghihirap na inakala. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, na gusto kong ipahayag, ay yung bang pag-ibig na kung saan, hindi mo siya matatanggihan. No, hindi mo siya matatanggihan. Napakamakapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na idodro ka palapit sa Kanya, hindi palayo. Habang nakikita mo yung kahinaan mo, habang nakikita mo yung kakulangan mo, lalo namang sumasagana yung Kanyang grasya sa buhay mo na nararamdaman mo talagang hinihila ka papalapit sa Kanya. Kaya alam ko ang karanasan ng bawat isa. Marami tayong pinagdaanan, lumiko tayo sa kaliwa, lumiko tayo sa kanan. Pero ganun pa man, we ended up in the mighty hands and loving hands of our God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So magandang umaga po sa inyong lahat. Yun po ay introduction. Bishop, magandang umaga po. Ate Ann, Pastor Lito, si Pastor Ali, sila po ay magkakasama ngayon pong umaga. And hallelujah. Sa lahat po ng mga kasabay na gawain po ng The Life Giver Church, sa ating po mga outreaches, isang pinagpalang umaga po. Sa iba't ibang panig po ng mundo, hallelujah, andun po yung pagtatagumpay ng gawain. Kahapon po ay nag-Bible study po online ang The Life Giver Church, Arizona, kay Kuya Eddie po. Kaya, hallelujah. So tuloy-tuloy po, marami pa pong gawain na mabubuksan. And sa Grace Family nga po, meron pong nasa Australia, may nasa Canada, may nasa Europe. So pag nagbukas yun sabay-sabay, hallelujah, lalo pong maihahayag kalwalatian ng Panginoon. So yan po yung ating pong title. At basahin po natin sa John chapter 6, verse 37. Actually, ito lamang po yung pinakasentro ng pag-aaral po natin ngayong umaga. Pero ito po ay matatagpuan po sa aklat po ng 1, Kabanata 6, talata 37. Pero pag binasa po natin ang lahat ng ito po ay nagpapahayag na ang Diyos ang siyang pagkain na nagbibigay ng buhay sa bawat isa. At kailanman hindi na po tayo magugutom. Sabi po, magmula dun sa verse 29 hanggang sa mga sumusunod na talata. Siguro, simulan ko lang po, basahin ko lang po sa Tagalog para may background lang po tayo. Sa verse 20 at 25 po pala, ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, Guro, kailan pa po kayo dumating dito? Sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ang Panginoon po ang nagsabi, direkta doon sa mga tao kasi sunod na sunod sa Kanya, na alam naman ng Panginoon ang motibo, kundi para kumain lang ng tinapay. Ibig sabihin, pagkain ng physical na katawan. Yung bang yung satisfaction ng kanilang physical body. Hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil makakain kayo ng tinapay at mabusog. Verse 27, huwag kayong magtrabaho para lamang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao, ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagkain ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Jesus Christ is very much confident na ipahayag at saka medyo nanggigigil na siya ipahayag doon sa mga tao para maunawaan nila kung sino yung kanilang kaharap at makilala siya bilang anak ng Diyos, Ama, na isinugo para maging daan ng pagpapala sa mga tao. Kaya lang yung mga tao pong ito, iba yung motibo, hindi po talaga pagsunod na sa Panginoon, pananampalataya, no? Hindi po kundi sila po ay mabigyan ng mga pagkain. Kumbaga sa atin, paano may ayuda ibibigay? Sunod na sunod yung tao, no? Kay Jesus Christ, laging, nandun si Jesus, magbibigay ng ayuda. Magbibigay ng pagkain, kaya yung tao sumusunod sa Kanya. Minsan, mali na yung motibo, hindi po pagsampalataya. Kaya sabi po, kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang pinagagawa ng Diyos? Verse 29 sabi po, sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. So yan lang naman po ang gusto talagang sabihin ng Panginoon. Nagtanong ang mga tao, anong himala po ang maipapakita ninyo para manampalataya kami?
Pero yung mga tao, yun na naman, ano? Sabi po, anong himala po ang mapapakita ninyo para manampalataya kami sa inyo? Magpakita muna kayo ng himala. Ano ba yung pwede niya pakita? Ngayon, kapag may naipakita kayo sa amin, mananampalataya kami sa inyo. Yun yung kalikasan ng tao. Gusto merong nakikita. Pero noong nakaraan nga, di ba, sinasabi po natin, na kahit hindi mo nakikita, you have to give thanks. Yung attitude of gratitude, huwag mawawala sa atin sapagkat marami pong biyaya tayong tinatanggap na dapat po nating pasalamatan. Minsan nga, hindi na natin, na-overlook na lang natin eh. Lalo na yung maliliit na bagay na ginagawa ng Panginoon. Yung minsan lang sana, limbawa, paalis ka ng bahay nyo, na-delay ka dahil may naiwan ka, naiinis ka na dahil para na-delay yung pag-alis mo. Pero minsan paglabas mo, yung sasakyan mo mga jeep, nagkaroon ng disgrasya, di ba? Maliit na bagay. Pero hindi tayo aware doon na, siguro dinelay talaga ako ng Lord, ano? Para, hindi kasi nagkataon yun eh. Sasabihin naman, nagkataon lang, no. God moves in mysterious and mighty way, na kung saan minsan, pati sa pangangalaga sa atin. Ako po maraming pagkakataon, umaattend po ako ng Bible school doon sa Word of Grace pa, dito pa po sa may sa Luma. Yung dating, ano po bang pangalan? Broadway Centrum. Tapos dito po ako manggagaling. So pagpa-uwi po, kasi 9 na po ang tapos ng klase. Minsan madidismiss kami. Siyempre kapag napagandahan ang discussion na 9:30. So sasakay po ako pabalik ng Cubao na naman po ako. Sasakay po ako dyan sa Cubao, papunta na. Noon po, wala pa yung mga Eastwood. Hindi pa naman ganun karami ang buildings dyan eh. At alam naman natin na yung lugar na yan, minsan yung pag sumakay ka sa nagkataon, meron talagang mga hold-upper po dyan. From yung libis na ganun, pero kahabaan isolated yung area pag walang ilaw. Alam niyo po, may mga pagkakataon, sasakay po ako ng jeep. Tapos doon pa lang sa Cubao, yung bang meron nang nag-ano sa akin, bumaba ka. Parang hindi ako mapakali na. Alam niyo po, bago dumating yung libis, baba po ako. Tapos pagka sumakay ka na ulit, na parang ka na, okay na, napayapa na, parang, Lord, ano ba talaga Pagsakay mo, madadaanan po namin yung nakatigil na mga sasakyan, tapos may mga nag-iiyakan na, yung pala na hold up. Sabi ko, yan yung sasakyan ko sana. Sa bagay, wala naman silang ma-hold up sa akin. Pero ang inaano ko po, pag-iingat ng Panginoon, di ba? Maliliit na bagay. Lalo na pag pananalapi na po ang pinag-uusapan, pananalapi, ang daling magpasalamat sa 100,000. Amen? Pwede nating itaas ang ating mga kamay. Pati paa. 100,000 yun eh. Lord, salamat po. Pero pag nakatanggap kayo ng 500, yung intensity kaya ng pasasalamat, ganun pa rin, Lord, salamat. Hindi, di ba? Minsan ang tao very selective doon sa mga bagay na dapat pasalamatan. Parang mga tao pong ito ng panahon ng Panginoon, nagtanong pa yung mga tao, anong himala po ang may papakita nyo sa amin para manampalataya kami sa inyo? Humihingi ng kabayaran at ng pagpapatunay para sa kanilang pananampalataya. Hindi po pananampalataya yun. No, hindi matatawag na pananampalataya sapagkat ang pananampalataya, nandun po na naniniwala siya kahit na wala pa po siyang nakikita. Yun po yung paniniwala. No, expecting something good is going to happen in your lives kahit na wala ka man naman tangan-tangan pa ng pagpapala. Yun po yung faith. Pero yung mga tao pong ito, gusto nilang manampalataya kapag may nakita silang mga pinakita ng Panginoon. Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Di ba? Ang alam nila, si Moses ang nagbigay, naging daan para po bigyan sila ng mana, ng tinapay. Yun po yung sabi nila, binibigyan sila ni Moses ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay na mula sa langit, kundi ang aking Ama. Naniniwala po ba tayo doon? Na ang pagmumula ng ating pong biyaya ngayon ay ang Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang biyaya na binayaran sa krus ng Kalbaryo, na ang Ama po ay nagsakripisyo ng kanyang bugtong na anak pinagkatiwala sa bawat isa sa atin, tayo pong lahat ay mapagpapala. And we don't need to ask for miracle. Alam niyo po, minsan naghahanap pa tayo ng himala. Kung gusto niyo pong makakita ng himala,
tumingin po kayo sa salamin. Amen? Bakit po? Yung buhay lang natin, isang himala na eh. Yung makakilala tayo sa Panginoon sa pag-uugali natin at sa mga ginagawa natin noon ng mga hindi mabubuti, malayo sa kalooban ng Panginoon, pero tayo binago niya, di ba himala na yon? Amen? At napapansin niyo rin ba yung mga kasama natin, yung mga pagbabago, yung mga mahal natin sa buhay? Hindi man talagang ganun po kabilis, sabihin natin ganun ka, yung himalang nangyayari sa pero merong ginagawa ang Panginoon. With all the calamities, yung mga kaganapan sa buhay po ng bawat isa sa atin nangyari, yung COVID, dumaan tayo, iba sa atin personal, dumaan sa sakit at karamdaman. But look at what the Lord has done. Magkakasama pa rin tayo, amen? Buhay, sumasamba sa Kanya, nagpapasalamat sa Panginoon, amen? Hallelujah, yan po ay himala. Amen, yan po himala. Yung nakadalo tayo ngayong umaga, himala po yan. No, kanina, medyo hindi maganda yung gloomy, umuulan. Parang hinihila ka sa pero ang dami pong himala ng ginagawa ang Diyos sa atin. At tayo po mismo yung buhay na patotoo na himala ng Diyos. Na hindi tayo dapat narito kung sa atin lang sarili. Pero sabi nga po, it is an irresistible call of grace sa buhay po natin. Kaya tayo nandito ngayon. No? At sumasamba, sabay-sabay po na nagpapalago, na lumalago sa ating pong pagkilala sa Panginoon. So sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. So ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng mga tao, palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay. Bigyan niyo kami lagi ng tinapay na sinasabi po ninyo. Talagang doon lang sila nakatuon sa tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama. So dito po yung ating pong text. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. So hindi po nagtataboy ang Diyos. Sabi po sa The Passion Translation, but everyone my Father has given to me, they will come. And all who come to me, I will embrace and will never turn them away. Yan po yung kalagayan natin sa Panginoon. Nung tayo po ay tumugon sa panawagan niya, na siya po yung tanggapin natin bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Sabi po, sa lahat ng kanyang tinanggap, sabi po, and all who come to me, I will embrace. Tayo po yung nayayakap ng Panginoon, lalo na sa mga pagkakataon na kung saan wala na tayong malamang sulingan at sabihin na natin, parang iniisip natin na tayo lang. Sabi po, all who come to me, I will embrace and will never turn away. Hindi ko sila itataboy. In our prayer, in our relationship with God, wala nga makapaghihiwalay na sa atin, di ba? So, hindi po yung sakit, hindi po yung karamdaman, hindi po yung mga pagsubok ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi din po yung mga kahinaan at pagsuway natin, pagsalansang natin sa Kanyang kalooban, ang magbibigay daan para itaboy tayo ng Panginoon at hindi na tayo tanggapin. No. Wala na po tayong ibang Kaya nga, may discussion din po kami doon sa men's about yung mga nakukomit nating kasalanan. Mahal pa rin ba tayo ng Panginoon? Halimbawa, may isa nag-commit ng suicide. Mahal pa rin ba tayo ng Panginoon? O may kaligtasan pa din ba? Sabi nga po, walang makapag-uhusga. Pwede ba natin husgahan? Kasi kung sa huling higit ng kanyang hininga, huling pagkakataon, siya po'y kumilala sa Panginoon, tumawag sa Diyos, siya po'y ligtas. Hindi po tama yung kanyang ginawa kasi alam niyo po naman yung mga nagsusuicide, wala po sa tamang katinuan talaga iyon. No, wala po sila sa tamang katinuan and nandun po na inaano na sila ng kaaway, tino-torment na Kasi sa dami nga ng mga problemang dumarating, nagkakapatong-patong na. So yung emosyon, yung minsan hindi pa kumakain. So hindi magagawa ng isang matinong tao yung magpatiwakal. Pero kung ganun man ang pangyayari,
hindi po pwede nating yung bang husgahan na sila ay wala na sa Panginoon. Hindi po. Sabi po, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Minsan, si Pastor Hill, na-cite nga niya minsan na merong sanggol na pinanganak, nandun po na funeral, pagpe-pray para mailibing, kasi ayaw daw pong tanggapin ng simbahan. Dahil daw po, kasi yung kanyang mga magulang ay hindi po kasal. So, bunga ng pagkakasala yung bata ay sanggol. Ano naman ang alam ng sanggol? Ang inihiling lang naman ay ipanalangin at maging maayos yung, di ba, paglilibing. Ilagak sa huling hantungan, tapos ganun pa ang ano. Hindi po tayo makapwedeng maghusga. No? Ang Diyos po nakakaalam. No? Ang grasya niya hanggang sa susunod na pagkakataon, nandiyan po rin, kikilos pa rin po sa buhay natin. At yun pa rin po yung ating masusumpungan. So, but everyone my Father has given to me, they will come, and all who come to me, I will embrace and will never turn them away. So, Jesus is challenging a crowd that is following Him for physical bread. Kaya medyo matatalim at diretso, hindi man matalim, kundi totoo at diretso yung salita ng Panginoon. Kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil sa tinapay na pinamimigay ko Dahil sa physical na tinapay, hindi dahil sa nananampalataya kayo sa akin. Sapagkat nahalat na sa manner pa lang, kahit mo tayo ay saksi na kung paano sila magsalita. Ano ba yung ibibigay mo? Ano ba yung gagawin mong himala para sa amin? Ngayon kapag nakita na namin, mananampalataya kami sa iyo. So hindi talaga silang nakatuon para sumunod. Hindi sila talagang yung bang nagkusang loob na nakilalanin ng Panginoon, kundi para lamang sa pagpapala. So sa pansamandali na mga panahon na yon, ay talagang pinakikita lang nila na sumasampalataya sila. Pero ang totoo ay hindi. So they are struggling with the idea that He is the bread of life. Why? Kasi iba na yung pinapahayag ng Panginoon. Kilala nila ang Panginoon bilang anak ng karpentero at the time. No? Tapos, ngayon, biglang magsasabi ang Panginoon, I am the bread of life. No, ako yung buhay na pagkain, na tinapay, na sino man kumain. Lalo sila nagulat, no, sino man kumain sa akin, laman ay, ba, magkakaroon ng buhay na. Parang naguguluhan sila at nalilito. Kaya hindi sila makapanampalataya. Akala nila, siguro, prank lang o nagbibiro lang ang Panginoon o baka naman self-appointed na anak ng Diyos. So, ganun po yung pagkakaano ng mga tao. Pero sa kanila, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, mabigyan sila ng tinapay. No? So, gagawin nilang makipagkompromiso sa kanilang pananampalataya para sabi, sige, naniniwala na kami sa'yo. Akin na, ano ba, bigyan mo kami ng tinapay na yan lagi. So, in this context of human doubt and striving, nandun po na nagbigay po ng statement ang Panginoon na lalong nila ikinagulat. So, yung key thought for every believer in this verse is captured into powerful truths. Meron pong dalawang katotohanan dito. Una, yung God's initiative. Na ang Diyos po ang nanguna, namuno para tayo sa kung anuman yung naranasan natin ngayong pagbabago, anumang kaligtasan na meron tayong anumang pagpapala, ang Diyos po ang nag-initiate po niyan. Siya po yung nanguna, siya po yung nagpasimuno. And Christ guarantee. So God's initiative and Christ guarantee. Na naging garantiya naman ay ang pagdating ng Panginoon, pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo at sinelyuhan po ang pagtatagumpay doon sa kanyang muling pagkabuhay. So, this is what pure grace looks like. So, ang Diyos ang nagpasimuno at ang garantiya naman po natin na mararanasan ng lahat ng ito ay dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pag-aalay niya ng kanyang buhay. So, ito po yung point number 1. The assurance of God's initiative. Pagbabasahin po natin ito, may mga phrases po dito na siguro po iisa-isahin po natin. Doon sa verse 37 na ating pong binasa. Sabi po, the first phrase, but everyone my Father has given to me, they will come. So the assurance of God's initiative. Ito po yung initiative ng Panginoon. Ito po yung pagsisimula ng Diyos. Pagkilos niya sa buhay ng bawat isa na kanyang gustong madala sa kanya pong
paanan. But everyone my Father has given to me, they will come. So this is the most powerful assurance na yung pananampalataya po natin ay hindi po aksidente lamang. Yung pagsampalatayaan natin sa Diyos ay hindi po aksidente. Sapagkat sabi po ng kanyang salita, lahat po ng ibinigay sa kanya ng Ama, actually tayo po ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo po makakilala. So, they will come. Sabi po, your faith is not an accident, it is a miracle of God's grace. Your coming is God's doing. Your coming is God's doing. Yung paglapit natin sa Panginoon, alam niyo po, sinasabi ko nga kanina, yung kinukwento sa akin na, kinukwento ko po sa inyo na, nagkwento lang si Bishop nung senaryo na ang Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tapos sumigaw ang Panginoon, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Because of the pain na kanya pong nararanasan that was inflicted on Him doon po sa krus ng Kalbaryo, talagang nahirapan po siya. Pero ganun pa man, sinabi niya, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Sa akin personally, nangusap po yun eh. So, doon at that time, hindi po yun emosyon ko lang. Kasi kung emosyon ko lang, ayoko, napipigilan ko naman yung emosyon ko eh. Lalo na pagdating sa mga bagay na gano'n, alam ko yung pagiging religyoso, na emosyon lang ginagamit. Kasi bata pa lang naman din kami, lahat po kami magkakapatid. Ang kapatid ko po ay nasa choir sa simbahan, nagtumutugtog po sa Catholic, nagigitara. Kami po lahat ay nasa Youth Marian Crusade ba yun? Yung may samahan. Tapos yung nag-aakyat ng santo sa bahay-bahay, magkakasama po kami. So alam ko rin po yung patungkol sa Diyos. Somehow meron ka ring background ng mga patungkol sa relihiyon. Pero alam kong i-hold yung emosyon ko na kahit po yung di ba yung may DI, tapos kursilyo ba? Tawag kursilyo, no? Matagal na kasi, wala na ngayong kursilyo. So, ewan ko lang kung may nagko-kursilyo pa po. Noon, may kursilyo, parang yung camp meeting natin naman, o EGR natin noon. So, yun po yung kursilyo. Di ba yung iba, pag ang ginagawa sa kursilyo, paharapin ka doon sa DI, yung litrato ni Jesus Christ. Tapos habang nakatingin ka doon, kinukompro ka, yung tawag doon, kompro. Yung kinukwento din ni Bishop, na sinasabi sa'yo, ikaw ay makasalanan, ikaw ganito ka, yung lahat ng masasama mong side, sasabihin, para habang nakatingin ka doon sa litrato ni Jesus, naiiyak ka na. At habang naiiyak ka, lalo kang sisigawan, ikaw makasalanan. Kung ano-ano sasabihin sa'yo, hanggang sa talagang humahagulgul ka na. Ibig sabihin na ano ka na nun. Nandun na yung anointing. Siguro, yun po yung pagkakaisip. So, ganyan po yung ginagawa. And hindi po natin sinasabihan para sabihin na ganito sila pinupula. No. Pero yun po naman ang totoo, di ba, ginagawa nun. Kaya, nung ako po ay, alam ko karanasan ng bawat isa, walang nagtulak sa atin para kilalanin ng Panginoon. Kundi talagang napapanahon na, yun yung appointed time na talagang dapat ka nang lumapit sa Panginoon. Kasi at that time, ako po, ang pakiramdam ko, ano na ako eh, yung wala ng sense of, yung value, yung kinabukasan mo. Parang sa akin wala na eh, nabubuhay ka na lang sa bawat araw. Although, pinag-aral ako, nagtatrabaho ako at that time, pero parang hindi kompleto. There is still that, yung bang sabi nga, yung void sa buhay natin na parang meron pang kulang. And then, nandun po yung time ng camp meeting, so that is the time na ako'y lumapit sa Panginoon. So, it is God's doing. Not our coming. Your coming is God's doing. Before you ever took a step towards Christ, the Father had already acted. Actually, ang Ama ay umakto na. May ginawa na siya. The Father gives people to the Son. Pinagkatiwala na tayo sa kanyang anak. Noon pa man. Kaya nga, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. So this is the bedrock of grace. That God begins the work. Siya po yung nag-initiate. So, hindi tayo ang humanap sa Panginoon. Kayo po ba ang humanap sa Panginoon? Hindi po tayo. Natagpuan na lamang natin yung sarili natin. Napakaganda po nung awit. Natagpuan. Diba? Dahil po sa krus ng Kalbaryo,
dahil po sa ginawa niya, nandun po na natagpuan tayo ng Panginoon. Hindi po tayo ang nakatagpo sa Kanya. So, this is the bedrock of grace. Our willingness to come is a result of His prior, sovereign choice and drawing. So, siya po yung nag-draw sa atin, sa Kanya pong piling, sa yung Kanya pong kapangyarihan. Kaya nga noon, kahit na paikot-ikot tayo, saan man tayo, nakadagdaan pa bago tayo napunta sa tamang daan, sa matuwid na daan, marami po tayong inikutan. Marami po tayong sinubukan. Amen? Na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Magbibigay sa atin ng kagalakan. Magbibigay sa atin ng contentment, satisfaction sa buhay. Alam ko po marami tayong pinagdaanan yan. Pero still, sa kahuli-hulihan po nito, yung kalooban pa rin ng Panginoon na naganap. No, natagpuan niya tayo. So, in John chapter 6 verse 44, sa NIV version, sabi po, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them. And I will raise them up at the last days." Sabi po, walang makakalapit sa akin unless na siya po ay dinala ng Ama sa ating pong Panginoong Jesucristo. At ganyan po yung nangyari sa bawat isa. Kaya bigla na lang naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, yung kapayapaan niya. Kaya naman sa panahon na sinasabi na nagmi-minister, sa oras na ito, buksan mo ang iyong puso, kumakatok ang Diyos sa pintuan ng iyong puso, papasukin mo siya. Di ba ano yung ginawa natin? No, with all our heart. No, nandun na po, pinagkatiwala natin sa Kanya. Pinayaan natin siyang pumasok sa buhay natin at ngayon po inananahan sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. So, siya po ang nag-initiate, siya po yung gumawa ng kaparaanan. And that is the certainty of grace. So, ang grace thought po ay, you did not find God, God found you. So, yan po yung kaisipan na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon patungkol sa Kanyang grasya. You did not find God, God found you. You did not start the process, God did. Pero no? Hindi naman parang kung sa tao lang, pananaw ng tao, bakit ko kailangan pang gumawa ng paraan para maligtas yung taong yan? Hindi naman, ano ba ang mapapala ko dyan? Ano kaya mapapala sa atin ng Diyos? Tanong ko lang po, para for the sake of yung bang inaano natin, yung nagme-meditate tayo sa mga sarili natin at inaano po natin, ina-assess. May mapapala ba ang Diyos sa atin sa buhay po natin? Yung lalo na noon na hindi pa tayo nakakilala sa Kanya? Miski nga ngayon, kaya ba nating tumbasan yung ginawa ng Diyos para sa bawat isa? Hindi. So, ibig sabihin, walang ano yun. Parang hindi naman makatwira na sabihin natin na parang tayo pa yung magmamalaki na meron tayong magagawa. No. Siya yung gumawa ng proseso. Siya po yung nagpasimula sa buhay ng bawat isa. Your salvation is not rooted in the strength of your will. Hindi doon dahil din sa paglapit mo o yung ikaw yung nagpasya. Pero choice mo, namili ka. Yun yung ginawa natin. Kasi choice po ito eh. Yung magkaroon ng isang buhay na relasyon sa Panginoon, hindi niya ipipilit. Pero sa panahon at pagkakataon na tayo po ay nagbukas ng ating pong puso sa Kanya and willingly accept Him as our Lord and personal Savior, hindi na po tayo yun. Siya na yung kumilo sa atin. Kasi ang puso ng tao, mahirap pong pasunurin. But that is the Spirit of God working inside of us. Na tayo po ay tumanggap sa Kanya. So, it is not rooted in the strength of our will, but in the certainty of God's will. Katiyakan ng kalooban ng Diyos. Sapagkat kalooban ng Diyos na ang bawat isa ay maligtas, hindi po mapahamak. At tayo po ay tumugon dun sa Kanyang panawagan ng grasya na maranasan natin. So, ang Panginoon talaga ang nag-initiate. Ang katiyakan lamang ng grasya, the certainty of grace, sabi po, the text says, di ba? But everyone my Father has given to me, they will come. They will come. Sila na mismo yung lalapit. Sabi po,
It is a future certainty rooted in God's present action. The Father's giving is effective. This means when God set His grace upon a heart, that heart will respond. Kapag talagang inilagay niya at pinadama niya yung kanyang pag-ibig, yung kanyang grasya sa buhay ng bawat isa, yung pinaglagakan niya ng kanyang grasya, pinagpakitaan niya, hindi pwedeng hindi tumugon. So, tutugon, maaaring yung iba, ang pagtugon ay negatibo, pero merong eventually may tutugon na talagang positive yung magiging pananaw. Kailangan kong tanggapin ng Panginoon sapagkat kailangan ko siya. At kailangan kong magkaroon ng isang buhay na relasyon sa Kanya. So, hindi po tayo pinilit, pero tayo po yung nagpasya. So, when God set His grace upon our heart, yung puso po ay magre-response eh. Kaya po sa mga mensahe na natatanggap po natin, sa grasya na itinuturo po sa atin, hindi pwedeng mawalan ng tugon. At sa mga biyaya na tinatanggap po natin, hindi pwedeng mawalan ng tugon. Ang tugon natin pasasalamat. Amen? At pagkilala na ang ating Diyos ay makapangyarihan, Diyos ng himala sa buhay po ng bawat isa. So, ano po yung gustong ng Panginoon na mai-ukil-kil, mai-timo sa puso at isip ng bawat isa? Kundi, sabi po, if you have come to Jesus, and this is the grace thought, pwede kayong mag-vlog, ang lagay nyo, grace thought. Tapos may mag-aano kayo doon na araw-araw devotion. So, if you have come to Jesus, it is the undeniable evidence that you were given to Him by the Father. Kaya kung ngayong umaga, kayo po ay nakakilala, lumapit sa Panginoon, ang tiyak po niyan, ang Ama ang nagdala sa inyo sa anak. Siya yung nag-udyok, yung pag-ibig ng Ama sa bawat isa. So, your faith is a trophy, siguro trophy na lang yun, of God's irresistible grace. You can never doubt your place because your coming was divinely secured. Kaya, sabi po, they will come. May mga pagkakataon pa rin. At tayo, ang atin lamang pong ganap, gagampanan na responsibilidad siguro ay ipamalita ang kabutihan ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin. Para po sila man din ay lumapit sa Panginoon, makita yung mga pagpapala, vocally, masabi natin. Then, every heart that hears yung revelation ng grace ng Panginoon at nakikita sa buhay ng bawat isa ng mga patotoo, that heart will respond positively at sila man din lalapit sa Panginoon. May mga pagkakataon, yung iba, dumadaan lang sa church eh. May mga pagkakataon na hindi naman lahat may problema, hindi naman lahat may Kundi pagpasok nila doon sa church, nandun na nakatagpo sila ng kapahingahan. Sino ang magsasabi sa atin na nagtulak sa kanila? Sino ang nagbigay sa kanila sa ating Panginoong Jesucristo? Kundi ang Ama. Ang Santong Espiritu na nag-uudyok sa kanilang mga puso na pumasok ka dyan, makinig ka sa salita ng Panginoon. So, yung point number 1 is, lahat po tayo ay sinasabi po na meron pong, ang Diyos ang nagbigay ng initiative. No, siya po ang gumawa lahat, nagpasimuno po nito. At sa buhay ng bawat isa, tinatamasa natin ngayon yung mga pagpapala. Point number 2, the openness of Christ's invitation. Sabi po, and all who come to me, I will embrace. Ito pong praise nito, it proves the boundless welcome of Christ to those who come, whom the Father draws. Lahat ng mga binigay sa Kanya ng Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, niyayakap po niya. Kaya imposible po, sa buhay ng bawat isa sa atin, na mawalay pa tayo sa pag-ibig ng Diyos sapagkat niyayakap niya tayo bawat araw. Amen? At hindi po niya tayo pinababayaan. Ano man ang kaganapan, ano man ang nangyayari sa atin, personal na buhay, sa kapaligiran natin, sa sanlibutan, alam niyo po, hindi po mababago, yakap-yakap po tayo ng Panginoon. At hindi niya tayo pababayaan. So, dinadala tayo ng Ama sa Kanyang anak.
At yung kanyang anak, niyayakap tayo. And all who come to me, I will embrace. So, all who come to me shifts the focus to the human response. While the Father initiates the invitation, is still given freely, it doesn't matter your back. Yung pagtanggap sa Panginoon, paglapit sa Kanya, alam niyo po, napatunayan ng bawat isa sa ating lahat na hindi namimili ang Diyos. Kasi iba-iba tayo ng background, iba-iba tayo ng nakaraan. No? May mga hindi maganda yung mga pinagdaanan na, kayo po ba nung na-born again kayo, mabait na kayo talaga? Wala kayong pinagdaanang hindi maganda? O karanasan na kung saan nagbigay ng lungkot, na-depress kayo, na-stress kayo, marami, di ba? Kasi hiwalay sa Diyos, yun ang kalagayan ng tao sa sanlibutan. Pero nandun po na nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, dinala tayo ng Ama sa Kanyang anak, nandun po yung pagyakap ng Panginoon. So, whatever our background, yung failures, yung mga current, kahit na yung mga doubts natin sa kasalukuyan, alam niyo po, laging bukas. Di ba sabi nga natin nakaraan, the door of grace is always open for all of us. Kaya kung ninanais mo na sa mga pagkakataon, kahit na po mananampalataya ka na at may mga pagkakataon na tila ba nabibigatan kang lubha, nalulungkot tayo, natatakot tayo sa kung ano yung hatid o dala ng kinabukasan, minsan ang kailangan lang natin, yakap mula sa Panginoon. No? Embrace from our God. At willing siya. Kaya lang, ang tanong nun, kahit na nga tayong Kristiyano, lumalapit ba tayo sa Kanya? O parang kinakaya natin. Dahil, kaya pa, Lord. Pag hindi na kaya, yun ang mahirap. Pag hindi na kaya, kahit po sa sakit at karamdaman, wag po kayong pupunta sa doktor kapag malala na. Tapos pag malala na, sasabihin sa inyo, siyempre, wala na, huli na eh. Pero yung may nararamdaman ka pa lang, di ba, dapat medyo concerned ka na kung, teka, paulit-ulit hindi kakaiba na to, hindi normal. So dapat magpakonsulta tayo. Minsan ganyan din ginagawa natin sa Panginoon. Kapag malalim na yung problema, malala na yung mga kinakaharap natin, saka lang tayo biglang iiyak na, Lord, hallelujah. Bakit mo ako pinabayaan? Yung pa yung unang bukas natin. Ang pinabayaan? Bukas naman ako. No, nandiyan naman ako, hinihintay lang kita lumapit. Alam ko yung kalagayan mo, pero gusto kong manampalataya ka sa akin. Kaya gusto ko lumapit ka sa akin. You are always welcome. And I will embrace you. I will comfort you. Kaya lang, hindi po ganun ang kalagayan natin. Kaya, ngayong umaga, paalala ulit sa atin ng Panginoon. All who will come to our God, He will embrace. He will embrace. No, kahit na mali mo pa, kahit na ikaw pa ang may dahilan ng problema mong kinakarap, hindi ka tatanungin ng Panginoon, hindi ka susumbatan. Ikaw kasi, sa tao, ganun. Paglapit mo, imbis na humingi ka ng comfort, i-console ka, sabihin sa'yo na, ano ba ginawa mo? Sabi ko Kasi ikaw di ba, may ganun, lagi may balik. Pero sa Panginoon, wala kang maririnig. Bukas yung kanyang mga bisig para yakapin ka. And you will feel the comfort of the Lord. Amen? Kaya ngayong umaga, anuman kabigatan, anuman kalagayan natin sa buhay, huwag nating hintayin. No, na tayo po ay mahirapan pa sa kalalapit tayo sa Panginoon. We are always welcome. Yung mga hindi pa nga mananampalataya, welcome Tapos ikaw na mananampalataya na anak na ng Diyos na matagal na panahon na, minsan parang paglapit natin, bantulot pa tayo. No. If you are coming, you are welcome. Pero kung hindi ka lalapit, paano mo mararanasan? Para ka rin yung mga tao na ito na sumusunod sa Panginoon. Ano bang ibibigay mong himala? At mananampalataya kami sa iyo. Parang hindi naman tayo na bago sa kanila. Hindi tayo na iba. So, tayo po ay lumapit ng may pananampalataya. So, ito po sa The Passion Translation, ang sinabi po dyan, all who come to me, I will embrace. Yung iba kasi, all who will come to me, I will receive. Tatanggapin. Pero yung pagtanggap, hindi lang po yun ang ginagawa ng Panginoon. Dito mas malalim at mas
intimate yung sinasabi ng The Passion Translation na, sabi po, all who will come to me, I will embrace. Far more tender than simply receiving. It speaks of intimacy. Gusto ng Diyos, yung bang paglapit mo sa Kanya, yung bang magkaroon kayo ng malapit, malalim, buhay. Yung bang wala ka nang maitatago. Pag intimate yung relationship, wala nang tinatago. Amen? Sa mga mag-asawa, di ba, yung intimacy para lalo pong tumibay. Di ba? Kami po, lagi lang po namin inaano. Ako po, lagi ko pong kina-counsel sa mga magpapakasal. Alam nyo ba na kailangan ng intimacy, kailangan ng commitment? Of course, sinasabi natin communication. Pero pinakasimple lang, sabi ko, marunong ba kayo mag-close open? Sabi niya, opo. Paano yung close open? Sabi ko, ganun. Hindi ganun. Sabi ko, close open. Sabi ko, if you want to be close, you have to be open. And if you open, you will be close. Diba? Ibig sabihin, mas lalo kayong lalapit. So close, sa relationship, close open lang po yan. No, simple lang po yan. Para mabuo yung intimacy, maging malalim pagkakilala sa isa't isa, you have to be open, sasabihin natin lahat. Kaya minsan nagkakaroon ng problema, personally, baka sabihin niya, pastor, kayo hindi nyo naranasan. No. Kasi kapag hindi rin ako naging open, that is the time na hindi, yung bang hindi kami nagkakaroon ng magandang relasyon, siyempre magkakaroon ng conflict. Halimbawa, kung hindi ko sabihin yung mga nakautang pala ako, tapos hindi alam ni Ate Shirley, tapos ngayon may naniningil, may tumatawag sa kanya, problema yun. Saan? Nangutang ka? Oo. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Yun ang mali. Hindi ko nasabi. Ngayon, tinatanong niya, saan mo ginamit yung inutang mo? Diba ganyan yung mga problema ng simple lang yun. Pero sabi nga, close open sa relationship. If you want to be close or intimate, you have to be open sa isa't isa. Para maging maganda yung pagsasama. So, ang Panginoon, nandun po na talagang gusto niya, welcome tayong lahat eh. And we can say what we want, lalo na yung mga nagpapabigat sa puso natin, okay lang po yun sa Panginoon. We are all welcome. At kasabay po niya yung pag-embrace sa atin ng Panginoon. At pag-embrace niya, it speaks of intimacy, acceptance, tatanggapin ka ng Panginoon. Muli, paalala sa bawat isa, ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Hindi po siya mapaghusga. Ang tao, huhusgahan ka. Yung mga pagkakamali mo, mga simpleng mga bagay na nagawa mo, nako, medyo minsan ang kapwa mo, imbis na itaas ka, ibabaon ka eh. Pero ang Panginoon iba po. Kaya kung meron man tayong unang dapat lapitan sa panahon ng pangangailangan, walang iba kundi ang Panginoon. Sapagkat nandun po, mararamdaman po natin yung pag-ibig niya, yung yakap niya, yung acceptance, yung pagtanggap. Hindi po kasi lahat pero hindi po lahat welcome tayo. Hindi lahat accepted tayo o accepted yung ginagawa natin. Sa iba talagang dahil sa ginagawa natin, ayoko dyan, hindi ko yung taong yan kasi ganito yan. Pero sa Panginoon, ano man yung nagawa po natin, ano man yung kalagayan natin, He will accept us as we are. Ang tingin pa rin sa atin ng Panginoon, hindi niya tinitingnan yung kahinaan natin kasi pag tinitingnan niya tayo, perfect tayo. Sapagkat ang nakikita niya si Jesucristo sa buhay mo. Amen? At kapag si Jesucristo ang nakita sa buhay mo, liwanag po yun. Amen? Hallelujah, walang kadiliman doon. Kaya huwag kang mag-alala na paglapit mo sa Kanya, huhusgahan ka ng Panginoon. Open arms. You are accepted in the beloved. Kaya nandun po na tayo po ay lumapit sa Kanya. Or even our sinful, yung bang nagagawa po natin, yung pag-uugali natin na minsan hindi po nakaayon sa kalooban ng Panginoon, nandun po na open yung invitation. At sabi ng Panginoon, and all who come to me, I will embrace. No? At pag in-embrace ka ng Panginoon, hallelujah, iba po yung yakap ng Diyos. Iba po yung yakap ng Panginoon na kung saan may concern, may pag-ibig, at meron pong pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. So, it is an open invitation. So, the grace taught, coming to Jesus is not a formal transaction.
It is a profound reunion. Bakit reunion? Kasi muli, naibalik tayo sa piling ng Panginoon. Sapagkat dati tayo po mga kaaway, bagamat tayo po inilikha sa kanyang wangis, hindi po tayo nakasunod sa ating mga unang magulang, dala po natin yung kasalanan, pero ganun pa man, doon sa ating pong pagkakakilala sa Kanya, na kung saan tayo po ay dinala niya sa Kanya pong piling, sabi po, nagkaroon po ng reunion. Malalim na reunion. And He is waiting to hold us tightly, embrace us, and in the arms of Christ, you are not just forgiven. Hindi ka lamang pinatawad ng Panginoon. You are cherished. You are deeply loved by our God. You are deeply loved by our God, by our loving Heavenly Father. Pero ako ang lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, pwede ba mabigyan ko ng tunay na kahulugan yung pag-ibig mo? Yung bang isa sarili ko, yung bigyan ko ng malalim na kahulugan yung pag-ibig mo. At kahit na ilang beses ko na tinatanong, wala po akong naririnig na sagot kasi wala pong pagpapahayag, pagbibigay ng kahulugan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin mabibigyan ng kahulugan. Amen? Pero nararamdaman natin, amen? At nararanasan sa buhay ng bawat isa. No, wala akong maisulat na meaning ng pag-ibig. May ilan ka, pero hindi pa sasapat yun eh. Para bigyan ng kahulugan kung ano ba yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Wala po. Napakalawak, napakalalim, napakataas ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa. Kaya naman, kahit kahulugan na hinihingi natin, hindi natin Pero yung karanasan, bawat umaga, yun, mabibigyan mo ng depende. Ang Diyos ay pag-ibig sapagkat ganito. Sa bawat araw, meron siyang ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So, it is not a formal transaction. And in the arms of our Lord Jesus Christ, we are not just forgiven. Hindi lang tayo pinatawad. Tayo po'y pinagpala at inibig ng lubusan, walang kapantay. So, the final guarantee, sabi po sa point number 3, and we will have our communion, the security of Christ guarantee. Sabi po, those who will come to me, I will embrace and will never turn them away. So, it is the eternal security of the believer rooted in the perfect grace of the Son of God. Kaya, wag na po kayong mag-alala. Ligtas po tayong lahat. Amen? Kapag nag-rapture, magkakasama po tayo na nandun po na magkikita-kita sa alapaap. Amen? So, basta pag may nakita po kayo nakaganon, ako po yun, sabi ko, pag na-rapture at lumipad, gusto ko nakaganon ako. Si Pastor Alex, sabi niya, iba, ako nakaganon. Sabi ko, parang UP oblation pa rin yun. Alex Galsim, ganun daw siya. Sabi ko, kanya-kanya tayo. Kasi alapaap, di ba, pupunta doon. Kaya masarap pupunta sa alapaap na nakaganon. Pero sasalubong sa Panginoon. Well, kayo po ba, hindi isettle po natin sa puso at isip natin. Although lagi pong binabanggit na Bishop, tayo pong lahat ay ligtas na anuman po ang mangyari. Maliban na lamang kung talikuran natin yung ang ating pananampalataya sa Panginoon at talagang sinumpa natin siya, na inano natin siya bilang hindi na siya ating Diyos, tinakwil natin siya. Siguro yun lang po yung pagkakataon na tayo po ay mapapawalay sa Kanya. Pero kahit na po may nakakagawa tayo ng mga kahinaan, nakakakitaan pa rin tayo at may mga pagkakasala tayo nagagawa, hindi na mababago yung kalagayan po natin, ligtas na po tayo. So ano yan? One saved, saved forever? Kasi po yung one saved, saved forever, nagiging minsan license to sin para po sa kanila. Kasi lalo po silang gumagawa ng kasalanan. Tayo po hindi. Alam natin pagkaunawa natin sa grasya na kung tayo nasa grasya na, hindi na tayo gagawa pa at magmamahal pa sa kasalanan. Amen? Mamumuhay po tayo ng matuwid sapagkat yun po yung ating pong identity sa Panginoon, na tayo po'y pinaging matuwid na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo pong lahat ay hindi na mawawalay pa and no one can snatch us out from the Father's hand. At sabi po, hindi na rin po tayo mapapawalay pa sa pag-ibig ng Diyos. So secure na po yung ating pong kaligtasan. Kasi marami po totoo yun, yung meron pong burahan sa langit.
Alam nilang binubura yon. Pag nagkasala ka at buburahin yung pangalan mo, aklat ng buhay sa langit. Wala pang nakakapagpatunay na merong, kasi may nakalagay daw doon na pangalan. O ito ligtas. Kaya lang gumawa ng binubura. Kaya pala sabi nung iba, nagkaroon pa ng debate. Di ang pansulat doon, lapis. Kasi nabubura. O may snowpeak doon para. Hindi po, walang burahan. Once na tinanggap mo ang Panginoon bilang yung Panginoon na tagapagligtas, nandun po na totoo sa iyo pong puso at nananampalataya ka, hindi na po maaagaw yung kaligtasan na yan. Amen? Kaya lang, sabi nga po, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo. No, sa pananampalataya. Along the way, meron pong kaliwat kanan na pagliko, pero ang mahalaga, hindi ka lumalayo sa iyong pagkakilala, sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? So mananatili yung kaligtasan po ng bawat isa. So, yung purpose po ay para tayo, ang bawat isa po sa atin, ay huwag mapawalay. Sabi po, it is a permanent promise of grace. The Greek emphasizes the double negative, making the assurance as strong as possible. Sabi po, I will absolutely never, under any circumstances, cast them out. So talagang sigurado na po yung kaligtasan, secure po yan. I will absolutely never, under any circumstances, cast them out o tayo po ay itataboy. So this is not just a promise of for today, but it is a guarantee for all eternity. So garantiya po yun. At ang garantiya po, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. No? Yung kanyang paghahari sa buhay po ng bawat isa. So it is the Father's will. Sa John 6:39, sabi po, Jesus goes on to say that the Father's will is that He should lose none of those given to Him. The security of the believer is directly tied to the obedience of the Son to the Father. So wala nga tayong kinalaman eh. Yung pagsunod ng anak sa Ama, yun po yung ginagawa pong batayan ng Diyos upang tayo po ay mapagpala at manatiling ligtas. So, sa lahat ng ito, the one who comes to Christ, having been given to the Father, cannot be lost. So your salvation does not depend on your ability to hold on to Christ. Yung kaligtasan nyo po, hindi po yan nakasalalay sa inyo pong paghawak, pagkapit sa Diyos. Sino po dito nakakapit sa Panginoon? Tayong lahat, kumakapit sa Panginoon. Pero hindi nyo ba alam, hindi ba natin alam na minsan tayo po, pag tao lang ang kumakapit sa Panginoon, nakakabitiw tayo sa Kanya? Sapagkat mahina lang tayo eh. May mga temptations na marating sa buhay po natin, we tend to compromise. Kaya imbis na nakakapit ka sa Panginoon, nakahuhulagpos ka. Pero ngayon pong umaga, yung pong pangako ng Panginoon sa atin, hindi po nakabase yung ating kaligtasan sa kung paano tayo kumakapit sa Kanya, but on Christ's promise to hold on unto us. Sa Kanyang pagkapit sa atin. Hindi po yung pagkapit natin sa Kanya. So, yun po yung kaisipan na gusto pong ipahayag po ng grasya. So, this is the most comforting thought for the believer. Because Jesus is a perfect Savior, you are permanently saved. Sabi mo nga sa katabi mo, you are secure. Not because of your goodness or your performance, but because of God, all-sufficient grace, and Christ, unbreakable, unshakable guarantee. So dahil kay Kristo, so hindi po sa atin. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So sa oras pong ito, tayo po ay makikibahagi. Pero before that, the thought for every believer is this: you would come because God draws you. Lalapit tayo dahil ang Diyos ang nag-imbita sa atin at ang yumakap sa atin at nagpalapit sa atin sa Kanya. So now we are secure because Jesus Christ hold us. So ang gagawin po natin ngayon is to rest in the grace of God. Mag-rest po tayo. Rest from the fear of insufficiency. Stop worrying if your faith is strong enough. Kasi minsan binabase natin yung tatanggapin nating biyaya. Kapag nanampalataya tayo ng matindi, saka lamang darating yung mga malalaking pagpapala. No, hindi po ganoon. Stop worrying if your faith is strong enough. The power is in the giver, not the strength of the gift receiver.
Wala po sa atin ang kalakasan, ang kakayanan para po tumanggap tayo, kundi sabi po yung kapangyarihan ay nandun, nagmumula sa nagbibigay, hindi po sa lakas nung tumatanggap. Alam ko malakas tayong tumanggap, pero mas malakas po yung nagbibigay sa atin. Amen? Rest in complete acceptance. Your relationship with Christ is guaranteed by His embrace, not your behavior. Kahit ano pa man ang maging pag-uugali natin, alam nyo, niyayakap ka pa rin ng Panginoon. At minsan nga, dumarating pa sa punto na, di ba, kayo ba dumating sa punto na minsan sinasabi mo, Lord, hindi na kita maintindihan. Sa kabila ng lahat ng ginagawa ko, grasya mo pa rin yung nararanasan ko. Sa kabila ng minsan ang tinatanim ko, hindi mabubuting bagay, ang inaani ko pa rin mula sa'yo, kabutihan. Yun po talaga yung nature ng Diyos. Yun po talaga yung ugali ng grasya sa buhay po ng bawat isa. Na hindi mo tinatanggap yung dapat mong tanggapin. Yung parusa, hindi. Yung mercy, hindi. Pero yung grasya niya, yung hindi ka karapat-dapat, yun yung tinatanggap mo. Pero tayo pong lahat ay karapat-dapat sapagkat tayo po ay na kay Kristo. Amen? So rest in complete acceptance. And rest in your future. Christ promised to lose none and to raise you up on the last days. The journey started with the Father's gift, ends in the Son's glory. So it started with the Father's gift of salvation. Tayo, binigay niya sa kanyang anak. It end up para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Ng kanyang Diyos anak. If you are coming to Christ today, you are already embraced. Ngayong umaga, meron po bang baguhan po na narito ngayon? Yung ngayon lang nakadalo sa gawain ng Panginoon. Meron po si ate. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni ate. Kung ikaw po, ate, ay lumapit ngayon, you are welcome and you are already embraced by God. If you are a believer, sino po yung mga believer? Sino po yung mga mananampalataya na? Tayo. Sabi po, if you are a believer, you are forever held. Forever na yun. Na-embrace ka ng Panginoon. At this is the undeniable, irresistible, and unshakable grace of God. Na sa kahit na kung anong kalagayan man ng buhay natin, kayang-kaya tayong yakapin ng Panginoon at pagpakitaan niya ng kanyang kagandahang loob. So, sa oras pong ito, let us just come before the Lord and give thanks. And samahan po natin siguro si ate, kung meron mang iba pa, na ngayon po lamang nakadalo sa gawain, mahal po kayo ng Panginoon. Sabi nga kanina, yung pinag-aaralan natin, hindi ikaw ang nagpunta sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. No? Siya ang nagdala sa iyo dito. Kaya, meron siyang plano. So gusto niyang pasimulan yung isang relasyon na kung saan magiging daan para mabago yung ating buhay, para lalo nating maranasan yung pag-ibig ng Panginoon. At yung pong mga kasabay noon ay ang mga pagpapala ng pagsama niya sa bawat araw, pangunguna niya sa atin, pagtuturo niya sa atin, at pagdala niya sa atin sa isang buhay na matagumpay. So let us just bow our heads and close our eyes. At sa mga kapatid na ngayon lamang po nakadalo, sa inyo pong puso, hindi po namin kayo didiktahan na kayo lumapit. We just allow the mighty Spirit of our God and the Father to draw you into the Son. Ilapit kayo sa Panginoong Jesucristo. At sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, bilang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, ay magiging daan sa panibagong buhay na gagawin ng Diyos sa iyo at sa mga panibagong pagpapala na ipapakita pa ng Panginoon at mga himala na ninanais niyang gawin sa buhay mo. Oras pong ito, sa lahat ng mga ninanais pong tumanggap sa Panginoon, buksan po natin ating mga labi sa isang simpleng panalangin. Panginoong Yesus, ako'y nananampalataya na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinigis mo ang iyong dugo para sa aking kasalanan ng sanlibutan. At ikaw ay muling nabuhay pagkatapos ng ikatatlong araw upang selyuhan ang pagtatagumpay at para ipaunawa sa amin na sa iyong muling pagkabuhay, kami na nakapag-isa sa iyo ay muling mabubuhay. Sa oras pong ito,
Inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan na nangangailangan ng pagpapatawad. Linisin niyo po ako ng iyong pong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Inaamin ko po yung lahat-lahat ng aking pagkukulang mula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Ganon din, Panginoon, hinahayaan po kita na ikaw na ang maupo sa trono ng aking pong puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simulan mo sa araw na ito ang pagbabago. Simulan mo sa araw na ito ang pag-akay sa aking tungo sa isang buhay na matuwid. Akayin niyo po ako, Panginoon, sa buhay na kung saan ninanais niyo para sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Maraming salamat sa pagpapatawad. Ngayon, inaangkin ko, Panginoon, na ako po ay kabilang na, Panginoon, sa iyo pong pamilya. Maraming salamat po. Sa oras pong ito, ako na lamang po mananalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay na ngayon ay nagbigay, Panginoon, ng pagkakataon na buksan ang kanilang pong puso upang tanggapin ka bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Dalangin ko po, Panginoon, na simulan niyo po, Panginoon, sa kanila ang pagkilos. Panginoon, patuloy na spiritual na pagpapalay maranasan sa pamamagitan, Panginoon, ng mga salita na kanila pong marinig. Bigyan mo sila ng uhaw, pagkagutom, Panginoon, sa iyo pong mga salita, sa mga bagay na may patungkol, Panginoon, sa iyo. Lalong-lalo na ang pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Maraming salamat po sa buhay, Panginoon, ng bawat isang narito ngayon, Panginoon, at kasama po namin. Dalangin ko po na ang lahat, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, ng pansin sa kung ano ang amin pong narinig ngayong umaga. Ninanais mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na kami po'y manatili sa aming pagtitiwala sa iyo. Hindi dahil sa mga biyaya o himala, Panginoon, na amin pong natatanggap, kundi dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay sumunod, manampalataya, Panginoon, dahil mahal ka namin, Panginoon, at nararamdaman namin ang pag-ibig mo. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa oras pong ito, kami po ay makikibahagi, Panginoon, sa iyong banal na mapunan at aalalahanin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po yung mga asers and aseret. Panalangin po natin yung mga elemento natin pagsasaluhan at pagpasalamat po natin. Panginoon, salamat po sa mga elemento pong ito na nasa aming gawing harapan. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Padaluyin ang iyong kapangyarihan sa mga tinapay, Panginoon, na sumisimbolo ng iyong katawan. Panginoon, sa aming pong pagkain, Panginoon, ay kasama, Panginoon, ang pananampalataya, kagalingan, Panginoon, sa anumang uri ng sakit at karamdaman ay mararanasan po ng bawat isa po, Panginoon, sa amin. Panginoon, sa Diyos na sumisimbolo, Panginoon, ang iyong pong dugo, Panginoon, na naglinis sa bawat isa po sa amin. Muli, maalala namin, Panginoon, na kami ay iyong katwiran at kami po ay may kalayaan ng lumapit, Panginoon, sa trono ng biyaya sapagkat kami ay ganap, Panginoon, kami po ay malinis na, Panginoon, sa iyong pong harapan. Panginoon, we claim every miracle, so God, Panginoon, na nakaakibat, Panginoon, sa aming pong pakikibahagi sa banal na hapunan po ito. Maraming salamat po. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. That's what the song says. Everything was done so that we would only come freely into the Father. Ngayong umaga sa paglapit po natin, pakikibahagi sa banal na hapunan, ano man ang kalagayan. Maaaring minsan may kaisipan na nilalagay ang kaaway, hindi ako karapat-dapat makibahagi sa banal na hapunan sapagkat ako'y may pagkukulang, may mga kahinaan. Hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoon. As what the song says, and what the Word of God says, there's nothing you can do to make Him love you more. Everything was done so you would come. Gusto niya lumapit ka lang freely. Pakibahagi at angkinin ang mga biyaya ng tapos na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Taas po natin ang tinapay. Ito ang aral na binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, katapos maghapunan,
pagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Tinaas ito, pinagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso at pinamahagi sa mga alagad na ang wika. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Salamat, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa himala. We believe you, Lord. Nananampalataya po kami. Gayon din naman, magkatapos maghapunan, ay tinaas niya ang saro na ang wika. Ang sarong ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ang sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Inumin po natin, pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa katwiran. Salamat sa paglilinis mo, Panginoon. Salamat sa kalayaan. Hallelujah. Simulan po nating pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pinapahayag po namin, Panginoon, ang iyong kamatayan hanggang ang iyong muling pagparito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Let us come to the Father. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, kami po ay umaasam, Panginoon, ng mga himala na gagawin mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay at ginagawa mo na at ginawa mo na sa amin ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. At sa oras pong ito, Panginoon, we will take this opportunity, O God, upang pasalamatan ka sa lahat ng mga biyaya na amin pong tinatanggap in terms of financial blessings, material blessings, O God, Panginoon, na natatanggap at nararanasan ng bawat isa, na kailanman hindi mo hinahayaan kami ay magkulang, bagkos, Panginoon, sapat pa at higit pa, Panginoon, ang binagkakalob mo sa iyong mga anak. Panginoon, dalangin ko po na sa oras pong ito, ang magdala sa aming, Panginoon, sa pagbibigay, pagkakataon ng pagbibigay ng aming pong ikapo, ng aming pong mga tithes and offering, O God, Panginoon, ay dahil ikaw ang nagdala sa amin at naranasan namin ang iyong grasya. Kaya naman, bilang pasasalamat, pagkakaloob po namin, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga binhi na tinanggap, kaukulang pagbibigay, Panginoon, ng paggalang, pagrespeto at pasasalamat sa iyong ginagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tanggapin mo po ito, Panginoon, binibigay po namin sa iyo ng may kagalakan. In Jesus' mighty name, amen and amen. So praise God. So can we lift up our hands unto the Lord for our benediction? Panginoon, maraming salamat sa mensahe, Panginoon, ngayon pong umaga, na muli nagpapaalala sa amin, Panginoon, sa kung ano yung aming pong kalagayan bilang iyong mga anak. Panginoon, na mula, Panginoon, sa pagkatawag mo sa amin, you draw us near unto you, Lord God. Panginoon, hanggang ngayon, hindi mo kami, Panginoon, pinababayaan, bagkos laging iniyayakap, Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon na kailangan po namin ito. Lalo na sa mga kalagayan, Panginoon, ng sanlibutan sa kasalukuyan, na marami nagbibigay ng takot, marami nagbibigay ng kawalan ng pag-asa. The Lord, in you, O God, we have hope. We put our trust, O God, sapagkat alam po namin you will always see us through. Panginoon, maraming salamat po. Sa oras pong ito, sumain niyo po ang pag-ibig ng Ama, pag-ibig na nagbigay daan upang tayo ipagkaloob sa Kanyang anak. Pag-ibig na hindi nagmamaliw, laging sariwa sa bawat umaga, nararanasan ng bawat isa po sa atin. Sumayin niyo din po ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa Kristo, na kung titignan, hindi man tayo karapat-dapat, pinaging marapat tayong tumanggap ng Panginoon sapagkat tayo ay nasa Kanya na.
Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa na laging nararanasan ng iyong kagandahang loob. Hindi nagmabaliw, Panginoon, hindi nagbabago, bagkos ito po'y sagana, rumaraga sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sumainyo din po ang patuloy na pakikipisan, pangunguna, pagtuturo ng Santong Espiritu at pag-akay sa atin sa buhay na matuwid, sa buhay na matagumpay. In Christ, we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved by our God. And if you believe it, open up your lips and say, Amen and Amen. Amen. Praise God. God bless you po. We love you with the love of the Lord. Salamat po sa inyo po.